Umpisahan po natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord God, unang-una, maraming salamat sa hapon ito. Na binigyan mo kami ng kanyang time upang muli kami magtipon-tipon para sa gawain ito. Salamat sa isang linggong pagpapala at proteksyon sa bawat isa sa amin. Nandito po kami muli upang tuparin ang iyong kalooban na i-share ang iyong mga banal na salita sa pamamagitan ng aming speaker. Panatilihin mo ang aming pagkakaisa upang mapagtagumpayan ang programang ito na ayon sa iyong kalooban. Naway ikaw po ang manguna at maghari sa gawain ito. Pagkalooban mo nawa kami ng karunungan upang mabigkas namin na maayos ang mga salita na nagmumula sa iyo. Palakasin mo nawa ang aming pananampalataya at nakaproteksyonan ang aming gawain. Sa tulong mo, Lord, alam namin, mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. I-bless mo nawa ang lahat ng namumuno sa gawain ito. Naway magkaroon kami ng pagkakaunawaan sa lahat ng desisyon namin na gusto namin gawin para sa ikaganda ng aming programa. Pagharian mo nawa ang puso't isipan namin upang mapapuri kami nito sa puso at upang manyanak ang iyong pangalan.
Good. So, nasa top number 2 na tayo, no? Yung top number 1, ano po ba yun? Sino ba yung naka-attend ng top number 1? Ayan, si Tita Ben. Tita, ano po yung top number 1 natin? God's love. Ayan. So, ibig sabihin, mga kapatid, naramdaman niyo po ang pagmamahal ng Diyos. Tama po ba? Yes. Kasi kung hindi natin naramdaman ang pagmamahal ng Diyos, hindi natin kilala kung sino ang ating Panginoon. Tama po ba? Amen po ba? Amen? No? So sa hapon ito, mga kapatid, kung naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos, ngayon, ipapakilala sa inyo, sino ba si Kristo sa inyong buhay? At paano si Kristo, ano ang may ambag ni Kristo sa buhay mag-asa? No? Kaya tayo, bilang tayo miyembro o kasapi ng kapatiran ng community ng Focus for Christ, tayo dapat yung pagmamahal natin sa Diyos, andun, no? Hindi lamang ako, bilang ako yung padre de pamilya, hindi lamang yung asawa ko, bilang siya yung ilaw ng tahanan. Dapat buo tayo, mga kapatid, no? So ngayong hapon ito, sabi nga, sino ba si Kristo para sa atin? Okay. So sabi dito, sa Mark 8 verse 27 to 30, now Jesus and his disciple set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciple, who do people say that I am? They said in reply, you are the John the Baptist, other Elijah, still others one of the prophets, and he asked them, but who do you say that I am? Peter said to him in reply, you are the Messiah. So sa ating buhay, sino ba si Kristo para sa atin? Magtatanong po ako Brother Ben, sino ba si Kristo sa iyong buhay? Sa pagkakilala mo? Ating Ama, no? Kay Tita Yoni, sino po si Kristo sa inyong buhay? Yun, tagapagligtas. No? Tayo, bilang nananampalataya kay Kristo, siyempre, inaasam natin, ano ba si Kristo sa akin? No? Tagapagligtas. Sabi nga kanina, He is the Messiah. No? Siya yung Messiah natin. Siya yung tagapagligtas natin ng sanlibutan. Sabi nga sa God's love, no? Ipinakita ng ating Amang nasa langit na ibinigay niya yung kanyang tungtong natin to save us from our sin. No? Paano kaya? Kaya ba natin i-alay yung sarili natin? No? Para sa ating kaibigan, sa ating pamilya, just to save us, just to save their lives. Pwede siguro kung pamilya natin. Pero kaibigan mo kaya, may i-alay mo kaya yung buhay. Sasabihin mo sa sarili mo, di na uy, may pamilya kaya ako. No, ikaw na lang. Diba? Pero si Jesus, hindi alintana kung sino tayong lahat. Tayo man ay makasalanan o hindi. Lahat tayo ay nagkakaroon ng kasalanan. At tayo ay tinubos ng ating Panginoong Jesus sa ating mga kasalanan. So brothers and sisters, sino ba si Kristo sa ating buhay? Next. Ayan po. So bago po ang lahat, yan po yung aking pinakamamahal na pamilya.
pamilya. Yung pong aming dalawang anak na nasa gitna ay parehas member ng Youth for Christ, no, sa atin, sa mga kabataan. At yung aking pong bunso, yung pinakamaliit, nagsiserve po as sakristan. No? Kaya sabi ko nga, ako man ay hindi po natupad yung pangarap ko bilang ako'y maging isang alagad ng Diyos, maging pare. Yung anak ko po sana, sama-sama po natin pagkasal dahil yun po yung kanyang kagustuhan sa sarili niya. Sana po. No? So, yun po yung aking pinakamagandang asawa. Ayan, hindi ko lang po ngayon kasama dahil may bisita po kami sa bahay. So, brothers and sisters, magtatanong po ako tungkol kay Kristo. Sabi nga, two truths and one lie. Dalawang katotohanan at yung isa ay hindi katotohanan. Parang twist tayo may twist tayo agad. Two truths and one lie about Jesus. Jesus is born in Nazareth. Sa Nazareth ba pinanganak si Jesus? Born in a manger? Or son of a carpenter? Alin po dyan yung hindi totoo? Ako'y magtatawa. Brother Joey, nakita ko yung damit mo. Ano? Talaga na pumapasan ka kay Poong Nazareth. Alin po dyan yung lie? Hindi makatotohanan. Born in a manger, si Jesus ay pinanganak sa samsapan. At yung isa, anak po siya ng isang karpintero. At yung isa, born in Nazareth. No? Alin po dyan yung lie? Born in Nazareth. No? Kasi si Jesus ay pinanganak po saan? Jerusalem. Sa Bethlehem. No? During that time, mga kapatid, kaya po sila tinatawag si Jesus na taga Nazareth, no? Actually po, sila na andun sa Bethlehem dahil ipaparehistro po ni Mary at ni Joseph, no? Dahil mga anak na, so inamputan sila doon sa Bethlehem. Kaya na. So, ito yung next. Jesus forgave sins. He never gets angry, and He performs miracle. Alin po dyan yung lie? Sisbel, alin po dyan yung hindi makatotohanan? Ang hirap naman, Brother Nelson, no? Eh, makikinig lang kami dito, tatanungin pa kami. No? He never gets angry. Hindi ba nagalit ang ating Panginoon sa Kristo? Hindi ba? Hindi. So, alam natin si Jesus, He forgave sins. No? And He also performs miracles. No? Marami siyang miracle na ginawa. Ano yung pinakaunang miracle na ginawa ni Kristo? Yun? Hindi po. Kasi during that time, ang ating Ama pa ang nag-create, no? Si Jesus, yung kanyang unang miracle, during the time na wedding at the Canaan, yung ginawa niya yung tubig yung ginawa niya ang anak yung tubig, no? At tama si Sisben, he never gets angry. Yan. Kasi po, no? Si Jesus, ang ating Panginoon sa Kristo, nagalit din yan. Kailan po nagalit ang ating Panginoon sa Kristo? Ayon sa Biblia. Saan po nangyari? No? Sa simbahan. Nung pinagtataon niya sa Kristo, yung mga nagtitinda, no? Naigalang nyo naman ang tahanan ng aking Ama. No? Yung mga pinagtabuyan niya, nagtitinda ng mga kalapate, pinagtitinda
ng mga kung ano-ano, no? Bilang mananampalataya, dapat natin igalang ang ating Ama, lalo na ang kanyang tahanan. Ganon din tayo mga kapatid, di po ba? Kapag merong hindi magandang tayong bisita sa ating tahanan, syempre tayo, di ba, naiinis din tayo? Ganon din ang Panginoon. May pusong tao rin ang ating Panginoon. No? Next. He died on the cross. He resurrected after 3 days, and He will never come again. Alin po dyan ang one night? He will never come again. No? Alam natin, si Yesu Cristo ay namatay sa krus. At sabi dito, after siya namatay, muli siyang nabuhay. No? Nang makatlong araw. Nabuhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. And He will never come again. No? Ang ating Panginoon, hindi natin alam kung darating, kung kailan darating ang ating Panginoon Yesu Cristo. Darating at darating, pero hindi natin alam. Katulad ng isang magnanakaw, hindi natin alam kung kailan magnanakaw ng taong yan. No? Kaya tayo, mga kapatid, piniprepare tayo, no? Lalo din ang ating community ng Focus for Christ, piniprepare tayo sa tamang daan. Na kung kailan darating ang ating Panginoon at tayo mag-uhusga, hindi natin alam kung kailan. Kaya tayo po kailangan maging handa. Next, Jesus is the Son of God. Jesus, fully God and fully man. And Jesus is half God and half man. Alin po dyan ang life? Siyempre, Jesus is half God and half man. Alam naman natin na si Jesus is fully God and fully man. Nagkatawang tao lang ang ating Panginoon Hesus Kristo. And Jesus is the Son of God. No? Ginamit lamang si Mary at si Joseph, no? Para magkatawang tao ang ating Panginoon Hesus Kristo. Naalala niyo ba nung nagbuntis si Mary? No? Na pinag-isipan din si Joseph kung talaga papakasalan niya si Mary. Biro nga naman, ay hindi pa siya nakakasipin, bigla na lamang mabubuntis si Mary. Kung halimbawa ikaw yung lalaki, papayag ka ba? Aba, ikakasal ako dito, buntis ka, samantalang hindi pa pinagsisipin. Diba? By means of the Holy Spirit, ipinakita, no, ng Diyos kay Joseph na ito ang napilit kong kalinis-linisan ina na magiging anak nila. No? Kaya tayo, sabi nga, many are called but few are chosen, and you are one of them. Marami po ang tinawag, marami ang inimbita ng mga kapatid natin ito sa community, but kayo po yung tumugon. Ibig sabihin, ang puso ng ating Panginoon sa Kristo ay nasa inyo. Nararamdaman nyo ang pagmamahal, nararamdaman nyo sa Kristo sa sarili nyo. Kaya kayo ay narito ngayong hapon ito. Jesus is our Savior. Jesus is risen. And Jesus is an ordinary prophet. No? Alin po kayo yung one line? Yes, Jesus is an ordinary prophet. Hindi po isang ordinary prophet si Jesus because Jesus is God. No? Panginoon si Yesu Kristo. Hindi siya isang propeta. No? And Jesus is risen. Sabi nga doon sa kanina, no? Nabuhay magmuli at umakyat sa langit. And Jesus is our Savior. Sabi nga sa tawag God's love, no? Na ibinigay ng ating Panginoon yung kanyang puntong na para tayo ay
He raised people from dead. And He performs miracle. So alam natin, mga kapatid, He performs miracle. Marami siya, pinagaling. And He raised people from dead. Sino yung kauna-unahan at binuhay? No? Yung best friend niya. Sino ba yung best friend ni Jesus? Sino po? Si Lazaro. No? Best friend ni Jesus yun. Kaya nang nalaman niya na namatay si Lazaro, pinuntahan niya ito at binuhay at buhay. Tayo kaya, yung ating kayang kaibigan, tayo kaya tutulungan? No? Sabi nga, ang pinakamatibay at pinakamalangkad na kaibigan natin ay ang ating Panginoon sa Kristo. Whatever trials or even problems na dumating sa ating buhay, lagi tayo tumatawag kay Jesus. Amen po ba? Amen. Pero pag tayo nakaka-receive ng mga blessings, nakakapagpasalamat ba tayo sa Diyos? Sometimes. Kasi minsan, ini-enjoy muna natin yung blessing na binigay bago tayo magpasalamat. Totoo hindi? Totoo. Minsan nakakalimutan mo na si Jesus. No? Lord, thank you. Pero pag may problema na, andyan na tayo. Halos manira-nira na sa simbahan. Every Sunday, na hindi ka naman nagsisimba, andun ka. Kasi may problema ka na naman. No? Tuwing tayo nagsisimba, aminin natin hindi. Lumilipad yung ating isipan. Bakit? Bukas may pasok na naman. Ano kaya yung babaw ng ating mga anak? Ano kaya yung budget ko? Malayo pa yung sweldo. Next Friday, 26 pa naman. May third week pa. Ano ba yan? Wala na akong budget. Totoo hindi, iniisip ninyo. Iniisip niyo po yun. Lahat tayo nag-iisip sa kung ano man ang mangyayari kinabukasan. Pero hindi natin iniisip na ang Diyos. Di mo ba? Di ba sabi ng Panginoon, lahat ng mga problema mo, itaas mo sa akin. At ikaw ay akin, bibigyan. Tumato ka, at ikay aking bubuksan. Kailan ba tayo tumawag sa Diyos? Hindi naman na tayo tumatawag Tumatawag lang tayo kapag may problema. No? Sana hindi, kapatid. Dahil ang Diyos, sabi nga, 24/7 ang Diyos kasama natin. Ang kailangan lang natin, magtiwala. No? So, brothers and sisters, to get involved with someone in a personal way, we have to see and understand his background and take time to know where the person is coming from. Ayan. Who is Jesus Christ? Di po ba? Nung tayo maliliit pa, diba? Kahit yung ating mga anak ngayon, tinatanong, kanino anak to? Diba? Kanino anak ko na ito? Ayaw po yung anak ni Canelson na tagaroon po sa phase 1. No? Member ng community ng Focus for Christ. During the time of Jesus, ganun din po sila tinatanong, sino ka kanino kang anak? Ako po yung anak ni Joseph na isang carpintero. No? So, Jesus was born in Bethlehem of a virgin named Mary. Yan, baka hindi pa natin alam kung sino yung asawa ni Joseph o nanay ni Jesus. Siya po si Mama Mary. No? Nasa ba si Mama? Ayun. No? And he grew up as a young carpenter in Nazareth. During the time, si Joseph po ay isang magaling na carpentero. No? Pagdating sa wood carving, number 1, si Joseph. Si Joseph ay isa rin po mananampalataya.
Kaya siya napili bilang magiging ama ng ating Panginoong Jesucristo. No? Katulad ni Mary na hindi po siya nag-commit ng anumang kasalanan. He was never more than 150 kilometers from his home. Ano po yung ibig sabihin nito? During that time, si Jesus ay nag-preach, no? Napaka-lapit lang ng 150 kilometers away from the Nazareth. No? Ibig sabihin, from Montalban to Laguna, hanggang doon lang si Jesus nag-preach. Pero bakit lumaganap ang Kristyanismo sa buong mundo? Ibig sabihin, pagdating sa Word of God, kung tayo man ay hanggang dito sa Montalban, hindi lamang tayo nag-preach para sa community ng Almost for Christ. Meron din po tayong ibang mga kapatid, no, na nagpapaabot ng kanilang mensahe para sa Diyos. Katulad po natin, Almost for Christ, kasama natin ang ibang bansa. No? Almost 217 countries na tayo po ay meron ngayon ang community ng Almost for Christ. Hindi lamang po sa Montalban. No? Ganon katibay ang pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. No? Ilang taon ba namatay si Jesus? Hello? Baka alam niyo, makikichismis ako. Ilang taon mo namatay si Jesus? 33 years old. Napakabata. Pero bakit gumaganap ang Kristyanismo? No? Nagsaling dahil, and even sa mga philosopher, nakita nila na ibang klaseng bata itong si Jesus. No? And one time, nakita nila sa templo na nagtuturo si Jesus. Di ba? Hinahanap siya one time ni Mary na sila yung umuwi na sa Nazareth. Nakita niya na nag-preach si Jesus, nakaharap ang mga philosopher. Bakit? By means of the Holy Spirit, ginagay si Jesus na kanyang amang nasa langit. Just like us, kung paano natin ginagay ang ating mga anak. He did not have a school like Socrates, Plato, and Aristotle. No? Hindi naman nag-aral ng theology si Jesus para siya ay magsabi na ito ang dapat gawin natin ayon sa Biblia. Di po ba? Ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang tumulong kay Jesus para siya ay makapag-preach. No? Nagsimula siya at the year 5 years old. Nag-preach na siya. Nakita niya may potential ang batang ito, sabi ng mga philosopher. Kaya tayo ngayon nakapagpagalagala ang Kristyanismo sa buong mundo. He did not have an army like Alexander the Great, but he was a magnetic leader. No? Hindi naman siya sikat sa isang digmaan na naipanalo niya. Pero bakit marami ang sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo? Ang dami nagtataka. Bakit Jesus? Hindi mga magagaling na philosopher ang ginawa mo. Alagad. Sino ba yung mga kinuha ang alagad ng ating Panginoong Jesucristo? Ano pong trabaho? Di ba mga mangingisda? No? Na siyang tagapag kuha ng lambat. Ibig sabihin, ito ang mga taong mamamalakaya na kukunin yung mga tao para dalhin kay Kristo Jesus. Katulad natin, member ng community ng Almost for Christ, binigyan tayo ng karapatan para ang mga kapatid natin ito ngayon ay may handa sa tamang landas ng buhay bilang mag-asawa. Thankful tayo dahil may community ng Almost for Christ na siyang tumutulong sa atin. Christ of faith. Jesus forgives sins. No? Sabi nga ni Jesus, sa Mark 2 verse 5 to 7,
binaba sa bubungan. At sinabi, pinatatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Bumangon ka at dalhin mo ang iyong higaan. Di po ba? Tayo kaya, kapatid, gano'n ba katakas ang ating pananampalataya kay Jesus? Narinig niyo ba kanina si Brother Arman? Anong sinabi ni Brother Arman kanina? God is good! At one time, sila ay nakaso. Sinama ng hari. Marami silang nahuli. Sabi niya, God is good all the time. All the time, God is good. Siyempre, natuwa din naman yung hari na blessing eh. God is good all the time. All the time, God is good. Kaya lang, all the time, God is good. God is good all the time. Naririnig yung hari. Naririnig dahil lagi na lamang ang binabanggit ng kanyang isang alagad. At sabi niya, total yan lagi ang sinasabi mo at naririnig ko sa iyo. Huwag ka munang sumama sa aming pangangaso. No? Sabi daw ng alagad, God is good all the time. All the time, God is good. Nalungkot din siya. Pero, habang nakakasa yung hari kasama yung ibang mga alagad, nasugatan itong hari. Naputol yung kanya, 4 na daliri. So, pag uwi nila, wala silang nahuli sa kagubatan at nakita nung isang alagad na lagi nagsasabi ng God is good all the time. All the time, God is good. Sabi niya, mahal na hari, ano po nangyari sa inyo? Nasugatan ako sa pangangaso at ito ang aking nangyari sa akin. Sabi nung alagad na makulit, God is good all the time. All the time, God is good. Nagalit yung hari na yun. Nasugatan ako at naputulan ako ng 4 na daliri. Yan pa rin ang sasabihin mo sa akin. God is good all the time. All the time, God is good. Ikulong ito. Nagalit. Ikinulong. At habang siya papunta sa kulungan, sabi nung alagad, God is good all the time. All the time, God is good. Ang kulit. No? God is good all the time. Kaya one time, dinakakulong na siya. Hindi na naririnig yung hari, yung kanyang alagad na makulit. At sabi niya sa kanyang mga, after 1 month, sabi sa kanyang mga ibang alagad, okay, tayo ulit ay mga aso at parang meron tayong papanin at magkakaroon tayo ng isang piging kapag tayo maraming nahuli. At habang sila ay nangangaso, napunta sila sa isang lugar na mga kaniban. Ano ba yung mga kaniban? Yung mga kumakain ng tao. Dito ba? At napaligiran sila, yung palang napasukan nilang area ay panahon na ang mga kaniban ay nagkakaroon ng isang piging. At sila'y nahuli. At ang nangyari doon sa mga alagad, siyempre, hari ito. Kakaiba ito, special. Siyempre, sa huli. At nung kanyang mga alagad, nalulungkot yung hari dahil yung kanyang mga alagad ay kinami ng lahat. Kaya sabi ng pinuno ng mga kaniban, itong hari ito ang pinaka-special. Inspection niyo siya. Siyempre, pinag-inspection buong katawan. Dahil special, alay. At nakita nung nag-inspection ng kaniban, Panginoon, sabi doon sa hari ng mga kaniban, hindi po pwede natin maging alay ito. Bakit? Nakikita niyo po ba ang kanyang mga kamay? Putol. Di ba? Putol. Sabi niyong hari ng mga kaniban, hindi pwede natin alay. Itong tawag ito, hindi natin pwede alay. Kasalanan sa atin na tayo kumain na hindi kompleto ang katawan ng isang tao. So, ibig sabihin, pinakawalan ng hari. Pinakawalan. At kung siya ay malapit na sa kanyang kaharian, siya po'y sinalubong ng ibang mga alagad.
kinain ng mga kalaban, ako lang ang kaligtas. Di ba? Naalala kayo ng hari, yung kanyang alagad na makulit. Sabi niya, tama pala ang sinasabi ng aking alagad. God is good all the time. All the time, God is good. Pinatawag niya, tawagin niyo nga si kulit. At nung makita, Panginoon, nasa na po yung iba natin mga kasamaan, mga alagad na katulad ko? Sabi niya, kinain ng mga kalaban. Mabuti po, hindi kayo kinain ng kalaban. God is good all the time. All the time, God is good. Sabi ng alagad, alam niyo po ba, Panginoon, kaya hindi kayo kinain? Dahil doon sa inyong mga putol na daliri. No? Kaya hindi siya kinain. God is good all the time. All the time, God is good. Parang tayo mga kapatid, kailangan muna natin maniwala sa isang kababalaghan para tayo ay manampalataya at maniwala kay Kristo. No? God is good all the time. All the time, God is good. Kailangan pa ba natin na tayo ay magkaroon ng isang pruweba o kababalaghan para tayo maniwala na si Kristo ang siyang tagapagligtas natin? Na si Kristo ay anak ng Diyos na tayo tinubos sa ating mga kasalanan. No? Para tayo ay mahalin at ating mahalin ang ating Panginoon. So brothers and sisters, kung makikita niya si Jesus, nakadiba ang ating Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin? Bakit nakadiba ang ating Panginoon? Alam niyo po ba, na gusto tayong akapin, despite na tayo makasalanan, gusto pa rin tayong akapin ng ating Panginoon Jesucristo. At bakit siya nakatingin sa atin? Nakikiusap ang ating Panginoon na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Aakapin ko kayo dahil alam ko may mga problema kayo dinadala sa inyo. Andito ako, lapitan niyo ako. No? Ang Panginoon ay laging bukas. How much more? No? Tayo kaya? Kaya ba natin buksan yung ating puso para sa Panginoon? No? Kaya ba natin magpatawad sa mga nakaaway natin o magaling natin just for the sake na tayo ay manampalataya kay Kristo? Kaya ba natin, kapatid, na tayo magpatawad? Yun. Kaya. Kasi yan ang hinihingi ng Diyos para sa atin, na buksan natin ang ating puso, ramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos, pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos para sa atin. No? Na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tunay na pagbabago sa ating sarili. Jesus claimed to possess all power in heaven and on earth. Sabi nga sa Matthew 28, verse 18 to 19, ito po yung God's commission, no? Na sinasabi. Ano sinasabi dito? Sabi dito, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So, brothers and sisters, during the time of Jesus, binigyan na siya ng kapangyarihan ng ating Amang nasa langit, no? Sabi niya, gawin nyo, no? Punuin nyo ang buong mundo. I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Just like us, the community of the Cause for Christ, binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon, no? To propagate o even na tayo ay magpalaganap ng salita ng Diyos. No? Kasi nung araw, alam naman natin, di ba? Mga pastor, no? Mga pare, yun yung binibigyan ng karapatan. Pero tayo,
Dahil ang community ng Focus for Christ is the only organization na tayo po ay binigyan ng karapatan na magpalaganap ng salita ng Diyos ng Vatican City. No? Biro niyo, Vatican City po ang nagbigay sa atin ng karapatan. No? So, makikita natin, no? Hindi lamang household leader, unit leader, chapter head, cluster head, sector head ang nagbibigay ng mga duties. Marami tayo. And even your household. No? Kapag kahit nagkataon na magkakaroon ng isang malawakang samahan o meeting, di ba, sinisimulan lagi natin, no? Sa panalangin na kung saan binibigyan tayo ng karapatan ng Espiritu ng Diyos. So, brothers and sisters, Jesus very straightforwardly to be God. No? So, brothers and sisters, during the time, no? Sabi nga, ano sinasabi doon sa John 56, John 8 verse 56 to 58, your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and be glad. So the Jews said to him, you are not yet 50 years old, and you haven't seen Abraham? No? Kasi during that time, nag-refer si Jesus, ang sabi ng mga philosopher, hindi ko pa naririnig yung 50 years old, nakita mo na si Abraham. Ibig sabihin, kapag nakita mo na si Abraham, magaling ka na tagapagturo o tagapagpalaganap ng salita ng Diyos during the time of Jesus. But Jesus said to them, no? Sabi niya sa mga Pariseo during that time, truly, truly I say to you, before Abraham was, I am. Bago pa dumating si Abraham, ako na ito. No? Ibig sabihin, ako na ito, Panginoon na ako eh. Bakit pa ko makikita si Abraham? Bago pa dumating si Abraham, ako na ito. No? Ako ang Diyos. Sabi ni Jesus. So brothers and sisters, is Jesus liar, lunatic Lord? Alam naman natin na hindi eh. Kasi sabi nga, dami ng tanong, sino ba ang taong ito? Bakit siya nakapagpapagaling sa murang edad? No? Nakakapaggawa ng iba't ibang kababalaghan. Sino ba ito? Siya ba ay Panginoon? Siya ba si Elias? No? Siya ba si Abraham? Maraming katanungan sa ating sa kanilang sarili during that time. Tayo kaya may katanungan sa ating sarili. Sino ba si Jesus sa ating sarili? Kaya ba natin papasukin si Jesus sa mga puso natin? Kaya ba natin tumatok at tayo bubuksan ng ating Panginoon? Sana i-ready natin yung ating sarili to face Jesus not only for this session but every day. Sabi nga, every day is a blessing. Every blessing is a blessing for us. No? Every day na tayo ay gigising, pupunta sa ating mga trabaho, it is a big blessing for us. No? Alam niyo po, every day, yung aking asawa, kasama ko sa pagbumotor, pagpasok sa opisina, noong una, hindi ko na recognize kasi wala pa kami nun sa community. Yung asawa ko, hindi ko alam na mormon lang yun, mga ba? Ano mo ba? Parang may bubuyog sa likod ko. No? Sabi niya, alam mo ba ang ginagawa ko? Habang tayo tumatakbo yung motor natin, pinagdadasal kita na sana maging maayos yung pagdadrive mo. Siyempre, nahiya naman ako sa asawa ko. Salamat, pinagdasal na lang. Katulad ni Jesus,
pinagdasal mo daw lahat ng miyembro ng pamilya mo sumasa atin ang banal na Espiritu. Yan yung katuwang po natin sa araw-araw. Naalala ko po nung katulad ninyo na kami in-invite sa CLP. Wala pa kami sa community. Pag ganito pong Sunday, iba ang ruta ko. Sa mga kalalamihan, anong ruta po ninyo kapag Sunday? Brother Rodel, anong pag Sunday, anong meron ka? Anong gawain meron ka? Basketball. Bukod sa basketball, kapag nakikita-kita kayo ng mga kumpara mo, anong ginagawa natin? Tagay. Totoo po yun. Wala pa kami sa community at wala pa rin akong anak. Kapag ganitong Sunday, siyempre, umaga, basketball. Pagkatapos ng basketball, kape. Mamaya, iba na yung kinakape. Diba? Iba na yung kinakape. May Jimbula, may Alfonso, may Emperador kung tawagin nila. Kasi pag nalalasing praning, diba? Hindi ko po alam na ako pa ay nakakasakit na sa aking kasama. Aalis ako ng umaga, darating ako ng gabi. Mga alas 11 lang naman. Alas 11 lang. No? Hindi ko alam. Akala ko tulog na yung asawa ko. Dahan-dahan pa ako para akong pusa. Nagano-gano lang sa my bed. Nawa naman ako. Yung asawa ko pa na natin sa may pintuan. Naghihintay sa akin. And siguro it takes 3 months na ganun yung scenario. At nung kami na-invite, para akong binuhusan ng kalamig na tubig na napakahirap pala na maghihintay. Sa mga misis, naranasan niyo po ba na maghihintay kayo sa inyong mga asawa? Masakit pala yun. Naramdaman ko rin po kasi na yung paghihintay ng asawa, diba? Lalo na din kapag alam mo nasa trabaho, pero pagdating kasi, diba? Andun yung pagmamahal ng ating asawa sa ating mga kalalakihan, yung respect. Yung itinurong pagmamahal ng Diyos para sa atin. Andun. Kaya sabi ko, siguro ito yung community na nag-touch sa akin, nakapagpabago sa akin, kaya po ako nandito sa harapan. Totoo po yun. Marami po kami naging problema sa buhay. Dumating din punto na mabigat ang nabi ko na mag-asawa. Totoo po yun. Nag-asa pa yung kanyang asawa ko dahil pikon na sa akin, no? Na pag ganitong Sunday, Saturday, para akong kandidato doon sa loob ng subdivision namin, ikot ko buong kanto. Pero hindi ko po alam. Iba na pala yung trapo sa akin kasama. Kaya nung ako po ay punta sa community ito ng Opus for Christ, sabi ng mga kainuman ko, hindi na ako sala sa kapilido ko. Ano po sa palagay ninyo? Sabi nila, ikaw na si Nelson Binago, hindi na rasada sa kapilido. Nelson Binago ba? Kasi hindi na po makikita sa mga kanto-kanto na nagtatagay, hindi nyo na nakikita. Although, siyempre, occasionally, hindi naman po maiwasan natin pag dumating mga kaibigan mo. No? Kaya lang, hindi na katulad doon. No, talagang, sabi nga, iwan ko sa awa, ngayon meron hangganan. Ang galing ko lang. Kaya ako po ngayon, katotoo lang, isang boteng beer. Hindi mo na po mapapakinabangan ngayon. Ganun pala, kapag tayo kayo, sabi nga, pagtagal natin, lumilipas na, lumalabos na. Kung dati magaling ka sa bote, kung magaling ka sa basketball, sa pagdadrive mo ng bola, ngayon, wala ka na. Laos na.
Dito ko nakilala, although dati na po akong sa Krista, pumasok ako ng seminaryo. Ang sabi sa akin ng mga kapatid ko, pinag-aaral ka namin, private school, ikaw pa yung nagpunta ng seminaryo, bakit hindi puro kalokohan? No? Pero ngayon, sabi ko sa mga kapatid ko, baka naman, one time nyo lang umatindi kayo ng simility. Kasi every time ko, ako itetext sa mga kapatid ko, Son, ipag-pray mo naman ako o yung mga anak ko ipag-pray mo. Sa lulog ko, wala pa kayong Diyos para ka ipag-pray mo. Pero sabi ni Lord, nangangailangan ng dasal ng mga kapatid. Pero na natin, kung tayo ay marunong magdasal, no? Bilang leader ng community, pagdarasal mo ang lahat ng nasa sakupan. It is a big responsibility to be a leader of this community. No? Burden po lahat yan. Kagulo po lahat yan. Kahit maliit ka, kailangan mo kami. Parang tayo sa pamilya natin, kinakaya natin ang lahat ng mga problema. Kasi kapag hindi tayo natin kinaya, bibigay tayo. Walang mangyayari sa buhay natin kapag tayo bibigay sa mga problema na dumarating sa ating buhay. Jesus, the Son of God, He is Lord. And becoming a Christian, sabi nga, Jesus' entire life is salvific. Ano ba yung word na salvific? Laging nagliligtas. No? Laging umaayon. No? Lagi tayo binibigyan ng pagkakataon. It is through the cross, Jesus revealed His true identity. No? Doon ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo yung tunay na identity niya as the Son of God. Sa pagpapako sa krus, ipinakita niya na kailangan kong tupusin ang mga tao ito ng mga kasalanan at i-offer ko yung aking buhay para sa kanila. No? Pagtitignan natin mga kapatid, napakahirap. In-offer ni Jesus yung kanyang entire life para sa atin. Kaya brother and sister, it is the time, no, na tayo bigyan natin ng puwang si Kristo sa ating mga puso. Papasokin natin. Subukan natin. No? Itong community ito ang mga pagbabago para sa atin at sa pamilya natin. We will know Jesus through the cross. The cross is the means by which we can truly know Jesus. No? Napakahirap na ipako sa krus. Sino magpapako dito sa krus? Sino may gusto magpapako? Wala, di ba? Ito lang ang hinihingi ni Lord sa atin. 1 hour every Sunday. Kaya ba natin ibigay yung isang oras para kay Lord? Brad, kasi kapag Sunday, may trabaho pa rin ako. Mangingin tayo, kapatid. Although, meron kang trabaho, no? Pero sana binibigyan mo ng pansin si Jesus. Pwede ka magkasama. No? Pwede Saturday, pwede kang sumimba ng gabi, anticipated mass. Kapag Sunday, pwede ka naman dumaan sa simbahan. At syempre, huwag natin kalilimutan magdasal araw-araw. Nakapagdasal ba tayo mga kapatid? Araw-araw. Amen po ba? Amen. Sino po may Biblia dito sa bahay? Hello? Sino po may Biblia? Sa inyo po, meron po kayong Bible sa bahay? Wala. Brother Ryan, wala daw sila Bible, ha? Alam na. Yan. Alam niyo po kung meron
kalimitan, yung mga Kristiyano, yung mga Catholic, yung Bible nandun sa nakalagay? Altar. Pinapanilubakan, alikabok lang naman. Hindi naman binubuksan. Di ba? Ay, minsan din po punasan, no? Punasan, yung mga, tapos, buklatin mo. Basahin yung verse. At makikita nyo ang banal na Espiritu ng Diyos. No? Yung Bible verse na binasa nyo, eksakto ito sa problema na kinakaroon mo. No? Makikita mo na ito pa lamang ang gusto ng Diyos para sa akin. By means of the Holy Spirit, pinapakita ng Diyos na dapat tayo ay magtiyaga sa ating buhay. Manampalataya tayo para kay Kristo. When we truly know Jesus, when we take Him as our Lord and God, and when we develop a personal relationship with Him, then we become truly Christian. Matatawag tayong isang tunay na Kristiyano kung tayo nakilala natin si Jesus, naramdaman natin ang pagmamahal, at tayo ay naniniwala sa kagustuhan ng Diyos na tayo ay magbabago sa ating sarili. Kaya ba natin magbago, kapatid? Amen po ba? Amen. No? Dahil yun ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. It is Jesus that you see when you dream of happiness. He is waiting for you when nothing else you find satisfies you. He is the beauty to which you are so attracted. It is to provoke you with that thirst for fullness that will not let settle for compromise. It is who urges you to shed the mask in false life. It is who reads in your heart your most genuine choices, the choices that others try to steal. Brothers and sisters, yan po yung isang sulat ni St. John Paul II. No? What it means to be a Christian? To be a Christian is to have a personal relationship with Jesus. Yun yung kailangan natin. Dapat magkaroon tayo ng isang makabuluhang relasyon para tayo matawag na isang tunay na Kristiyano. A Christian is a person of faith, hope, and love. Dapat may ikot yung mundo natin dito. To be a good Christian, meron tayong sapat na nampalataya, meron tayong tinatawag na pag-asa, at syempre may tinatawag tayo pagmamahal. A person na love to each other. No? Hindi tayo matatawag na isang tunay na Kristiyano kung tayo walang pagmamahal sa ating kapwa. Wala tayong tinatawag na pananampalataya sa ating sarili. Kulang. Meron tayong pag-ibig, meron tayong pag-asang tinatanaw, pero ang pananampalataya natin ay wala sa ating sarili. Hindi tayo matatawag ng isang tunay na Kristiyano. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. To help, to be a good Christian in a person, meron tayong pag-asa na tinatanaw, meron tayong pag-ibig na kailangan natin ibigay, at siyempre, ang ating tunay na nanampalataya sa Diyos. The Lord knows those who are His. He's waiting for you to embrace Him within your heart and for you to be called His authentic Christian. So, brother and sister, before I end this talk, I would like to call my share. I would call Sister Ben Morales. Magandang hapon po mga brothers and sisters. Kumusta po kayo? Feeling great po? Feeling blessed? Ako po kasi feeling great and feeling blessed for today kasi po, for the
Eh, nakakapagpainom ka nga naman ito dati, wala sa community eh. No? Eh, how much more ngayon? Yung pera mo na ginagastos mo, nakakapag-serve ka naman sa pamilya. Masaya sa buhay. No? Tunay na tayo blessed ng Panginoon. Marami man ang problema na dumarating. Sabi nga, tayo sa community, kapag ka-graduate na natin, hindi po ito natatapos. No? It is the start of the beginning. No? Kung tayo ATOX to, ay, salamat po, Brother Nelson, natapos na kanyang ATOX. Graduation na! Member na kami ng community ng Focus for Lives. Pero take note, brother, habang tumatagal, ikaw ay natutong magdasal 15 minutes in a day, dagdagan mo 30 minutes kasi isasama mo ang buong mag-anak mo, kasama mo naman ang buong community ng Focus for Lives na magdadasal. So brothers and sisters, sana itong hapon ito ay naging makabuluhan pa sa inyo. Tanggapin natin si Jesus na may kababang loob, no, pananampalataya, pag-ibig at may pag-asa sa bawat isa. With that, may God be praised. Music me, Kuya Argo, hindi na po kayo dito. Sige po ba, sa sisters, na kailangan ko ito ba yun? Okay, sige. Pagkasalit ko natin yan. Alam niyo po yung presentation ng ating Panginoon. Sa kalan ng Ama na ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, muli po natin ang mga nagdaranan mo sa masalamin sa pagkakasang karaanan muli na ngayon ang aming mapagtipunan, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at isang sa isimul yung aming silent presentation to, Panginoon. Salamat, Lord, at nakilala namin ang aming Panginoon sa Kristo sa aming buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng aming speaker na si Brother Nelson, Panginoon. Lord, nalaman namin kung ano ba siya para sa aming Panginoon. Siya ang aming tagapagligtas ng aming Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga oras na ito, Panginoon. Niloob mo na alisin yung mga masasamang elemento sa paligid na maaari lumagdan sa aming paglilingkod, Panginoon. Lord, kailangan namin sa pag-uwi ng bawat isa sa amin, naway pakaingatan mo po kami, makakinawa kami ng ligtas at maayos sa aming bawat tahanan. Mahalap na nawa namin na nasa mabuting kalagayan ng aming pamilya na iniwanan namin pa sa mga Panginoon. Lord, sa pamamagitan ng protection, Lord, kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pangalan ng anak na Jesus na aming dahilan sa pagligtas. Amen. My eyes on Jesus Christ, fix my eyes
as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.